to His promises. Pero ang ginawa ko po dito, our God never change. He is a promise keeper. Hindi magbabago kailanman ang Panginoon. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Kung ano ang sinabi ni Lord, talagang mangyayari at mangyayari. So, tingnan po natin ang Psalm 23, discovering the deep meaning of Psalm 23. The Lord is my shepherd. May nilagay po ako ditong verse. Yun po, binemorize ko na kanina sa English. Pero meron din po tayong Tagalog dito. Sabi po dito, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagamay at nagpapagaan sa aking kalooban. Verse 5, pinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi na uubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Let us pray. Lord, speak to us. This ang talata ng Psalm 23, baka merong, especially verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon na aking pastor, hindi na ako mangangailangan pa. Very familiar. Dinidescribe ko dito, by the way, ang sumulat po ng Psalm 23 is si King David, si Haring David. Dinescribe po sa Psalm 23 na ang Diyos ang ating shepherd, siya ang ating pastor. And in every verse, kaya napakaganda po na pinili yung tema and verse, ang text, ang Psalm 23, kasi every verse sa Psalm 23 ay may pangako, may promisa, at ginagawang aksyon ng Panginoon upang ipakita sa atin kung paano niya tayo minamahal, paano niya tayo iniingatan. So, tingnan po natin ang Psalm 23 at sana maging personal ito sa atin na sinasabi ni Lord sa atin sa araw na to. Ito ang mensahe ko sa inyo, aking anak. Na-imagine niyo ba? Will you please imagine ang sinasabi niyo? Sinasabi ni Lord sa inyo, ito ang mensahe ko para sa inyo. So, what kind of shepherd is the Lord? Anong klaseng pastol ang ating Panginoon? Dito sa atin sa Pilipinas, specifically dito sa Burias, makaka-relate tayo nito. Wala man tayong mga karnero, pero meron tayong mga hayop na ginatugway, kambing, kabayo, tabaw, baka, iba-iba. Ako, kaya rin ko nagdako sa Burias, elementary high school, pag-imunaning summer, dito sa mga sa Kanumay, ang among trabaho, pagbakiro sa tabaw. Nasabot mo sa bakiro? Kung katong bantay kay Wala. Wala yung mga kanunon kay grabe na ang kanang layang na, init na. Unya, mga tumisa, may bungtod niya sa ibaw sa madandog, niya sa babaan niya na, kaagit ni hulabon. So at tumi magbakiro mi sa tabaw, tanaw na ang tabaw busog na, niya pagkabanda palis, nato na yung kasa may makapainom. Niya ako ng dato ng tabaw dito sa iyahan among utasa siya namin ibutan, busog na. So yun na makarelate ta sa pag-inom sa when the verse says, the Lord is my shepherd. Sabi ni David, ang Panginoon ang ating pastor. So ang tanong, anong klaseng pastor ang ating Panginoon? Sa isip ninyo, anong klaseng shepherd si Lord? Tingnan po natin anong klaseng shepherd ang Panginoon. Yun. The Lord is my shepherd. Take note,
si Jesus o ang Diyos at ikaw. Kasi sabi, the Lord is my shepherd. So, una, anong klaseng pastor si Lord? God is a personal shepherd. Ang ating Diyos, pag sinabing ang aking Panginoon ang aking pastor, ibig sabihin nito, meron tayong personal na relasyon sa Diyos. Sabi po dito, the Lord is my shepherd, hindi our shepherd. Yes, we are a congregation, we are a church, pero ang pagiging pastor ni Lord is personal sa buhay mo, personal sa buhay ko. Amen. Very clear yan sa sinabi. Kahit sa Tagalog, ang Panginoon ang aking pastor. Question, tunay ba talagang pastor mo si Lord? Akala ko ang pastor natin dito si Pastor Jerry. Yes, we have pastors. Tinawag yan ng Panginoon upang maglingkod sa iglesia. Pero the greatest shepherd is the Lord. John 10:10, sabi doon, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor, sabi ni Jesus. So, una, God is a personal shepherd. Question, personal mo ba talaga siyang pastor? Alam nyo, marami dito ang medyo nagkakamali. Pasensya na, sasabihin ko. Ito, John 10, 11, and 14, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yung mabuting pastor, binibigay ang kanyang buhay para sa kanyang karnero, sa kanyang tupa. And it happened, kasi nag-celebrate pa lang tayo ng pamahalan, di po ba? May Good Friday tayo. Good Friday, Biyernes Santo. What makes Good Friday good? Bakit tinawag siyang Good Friday? Kasi yung iba, Holy Thursday. Di ba? Holy Wednesday. Pero pag Biyernes Santo, Good Friday. What makes Good Friday good? Ano kaya yun? Siyempre, yan yung araw na sinisilibra natin yung pagpako kay Jesus sa krus para sa kaligtasan ng sanlibutan. But, what makes Good Friday good is because Christ was risen on the Sunday. Kasi kahit ipinako si Jesus sa krus, kahit namatay si Jesus, kahit inilibing si Jesus doon sa libingan, kung hindi siya nabuhay na magmuli, sabi ni Pablo, ang ating pananampalataya ay walang silbi. Kaya sabi doon sa John 10, 11, and 14, sabi yan ni Jesus, the good shepherd lays down his life for the sheep. I am that good shepherd. And I know my own, and my own know me. God is our personal shepherd. Yan po yung sasabihin ko sa inyo. Pasensya na po. The Lord